Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Araling Panlipunan, Grade 5, Ikatlong Markahan, Ika-4 na Linggo, Unang Araw. Tukuyin ang konseptong isinasaad sa bawat bilang. Isulat ang sagot sa patlang. Kompletuhin ang pangungusap sa pamamagitan ng pagtukoy sa tamang salita. Isulat ang sagot sa patlang. Magbigay ng 5 bagay o gawain na naging impluwensya ng mga Espanyol. Ating talakayin ang mga pagbabago sa kulturang Pilipino sa panahon ng Espanyol. Mga kulturang materyal. Ang mga kulturang materyal ay tumutukoy sa mga bagay o kasangkapan na may kinalaman sa materyal na aspeto ng isang kultura, tulad ng mga gamit, kasuotan, bahay at mga teknolohiyang ginagamit ng isang komunidad. Una ay ang kasuotan. Ito ay ang pagsusuot ng sombrero, salawal, pantalon at sapatos ng mga Pilipinong lalaki. Ang mga babae naman ay natutong magsuot ng terno, palda at kamisang maluluwag ang manggas. Pangalawa ay pagkain. Pagluluto at pagkain ng mga putaheng gaya ng menudo, pochero, adobo, estofado, embutido, asado, relleno, afritada at iba pa. Pangatlo ay arkitektura. Ito ay ang pagbabago sa estilo ng mga gusali at mga tahanan. Paggamit ng mga bato, mga ladrilyo at matitigas na kahoy tulad ng mulawin at nara. Dumako naman tayo sa mga kulturang di material. Ang mga di-kulturang material naman ay tumutukoy sa mga ideya, paniniwala, pagpapahalaga at kaugalian ng isang tao o grupo, tulad ng relihiyon, wika at mga tradisyon. Nariyan ang relihiyon. Ito ay ang paglaganap ng Kristyanismo sa buong kapuluan na kinikilalang pinakamalaganap na relihiyon sa bansa sa kasalukuyan. Pagsisimba, pagrorosaryo at pagsasagawa ng orasyon. Pagdarasal ng Ama Namin, Aba Ginoong Maria, luwalhati sa Ama at ang Credo. Pagpapahalaga sa mga sakramento ng pananampalatayang Katoliko tulad ng binyag, kumpisal, komunyon, kasal at bendisyon sa may sakit at pumanaw. Pagdiriwang sa kapanganakan at kamatayan ng isang patron sa pamamagitan ng pista. Pagdiriwang ng Pasko bilang pag-alala sa araw ng kapanganakan ni Jesus. Paggunita sa mahal na araw, pag-alaala sa pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus. Pagdarasal para sa kaluluwa ng mga namatay. Pagdalaw sa libingan kung araw ng mga batay at pagdawit ng pasyon kung mahal na araw. Sa edukasyon naman, narito ang pagpapatayo ng mga paaralang pamparokya na pinamahalaan ng mga praile o kura paroko, kung saan ang pagtuturo ng relihiyon ang sentro ng pag-aaral.
Nariyan rin ang pagtatag ng mga paaralang pang-sekundaryang itinayo ng mga misyonero upang maihanda ang mga mag-aaral sa pagkuha ng iba't ibang kurso sa kolehiyo. Pagpapatayo ng mga paaralang pang-kolehiyo sa mga pangunahing lungsod ng bansa. Itinuturo sa mga kolehiyo ang teolohiya, doktrinang Kristiyano, wikang Latin at Espanyol, geografiya, matematika, etika, filosofiya, lohiya, retorika at panulaan. Itinatag ng mga Heswita noong 1590 ang Kolehiyo de San Ignacio sa Maynila na itinuturing na isa sa mga unang kolehiyo sa bansa para sa mga lalaki. Ito ngayon ang kasalukuyang Ateneo de Manila University. Ang Kolehiyo de Santa Potenciano naman ang kauna-unahang kolehiyo para sa mga babae na itinatag noong 1589. Ang Universidad ng Santo Tomas ang unang pamantasang itinatag sa Maynila noong 1611. Para naman sa pamahalaan at pamayanan, pagtatag ng pamahalaang sentralisado na pinamunuan ng Gobernador General kung saan ang mga barangay ay pinagsama-sama upang gawing pueblo o bayan, at ang pagsama-sama naman ng mga bayan upang maging lalawigan. Nariyan rin ang pagtatayo ng plaza o liwasang bayan sa bawat pueblo. Matatagpuan ang malapit dito ang paaralang bayan, munisipyo, pamilihan, simbahan at kumbento na tirahan ng mga pari at madre. Ang ganitong ayos ng pamayanan ay tinatawag na plaza complex. Sa paligid naman ng poblasyon ay makikita ang mga bahay ng mayayaman at mga opisyal ng pamahalaan. Pangpito ay ang pangalang Espanyol. Paggamit ng mga pangalang Kristiyano tulad ng Juan, Maria, Carlos at Juana. Paggamit ng mga apelyidong Espanyol tulad ng Garcia, Cruz, Valles, Santos at iba pa. Isang listahan ng mga apelyidong Espanyol ang ipinalabas ni Gobernador General Narciso Claveria noong 1849 na tinawag na Katalogo Alfabetico de Apelyidos, kung saan dito namili ang mga katutubo ng kanilang apelyido. Pangwalo ay ang wika at panitikan. Narito naman ang paglaganap ng wikang Espanyol sa bansa kung saan maraming salitang Espanyol ang naging bahagi na ng ating wika tulad ng mesa, silya, bintana, sabon, tasa, sibuyas, kutsilyo, mantikilya, kabayo at marami pang iba. Nariyan rin ang pagsulat ng mga tula, kwento, nobela at iba pang mga akda sa wikang Espanyol. Kilala sa mga nobelang naisulat sa Espanyol ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal sa paglalayong imulat ang mga Pilipino sa pagmamalabis ng mga Espanyol. Nakilala sina Jose Rizal, Cecilio Apostol, Fernando Maria Guerrero at Jose Palma bilang mahuhusay na makata sa wikang Espanyol. Pagkatuto ng mga Pilipino ng mga panitikang panrelihiyon tulad ng mga dasal, nobena at talumbuhay ng mga santo at bayani. Pagkahilig ng mga Pilipino sa pagsulat ng mga awit, korido at pasyon. Ang awit ang tawag sa mahabang tulang pasalaysay na ang kalimitang paksa ay kabayanihan ng pangunahing taunang karaniwang mula sa uring Maharlika. Ito ay may 12 pantig sa bawat taludtod at ito ay inaawit ng andante o marahan. Tanyag na halimbawa nito ang Florante at Laura na isinulat ni Francisco Balagtas na tinaguriang prinsipe ng mga Makatang Tagalog. Ang korido naman ay isa ring anyo ng tulang pasalaysay na binubuo naman ng 8 pantig bawat taludtod at inaawit sa paraang alegro o mabilis. Tungkol sa pag-ibig at relihiyon ang kalimitang tema ng mga korido. Popular na halimbawa nito ang Ibong Adarna. Samantala, ang Pasyon ay isa namang librong naglalaman ng mga pahayag hinggil sa pagpapakasakit at kamatayan ni Kristo. Inaawit ang buong nilalaman ng libro tuwing mahal na araw.
Pagpapakilala sa mga Pilipino ng mga dulang kanluranin tulad ng Sarsuela, Moro-Moro at Senaculo. Ang Sarsuela ay dulang may salitaan, awitan at sayawang may romantikong istorya. Ang Moro-Moro naman ay dulang tungkol sa labanan ng mga Muslim at Kristiyano. Sa kabuuan, nang dulang ipinakikita ang pagkatalo ng mga Muslim o kaya naman ang kanyang pagpapabinyag bilang Kristiyano. Ang Senaculo naman ay dulang may kinalaman sa buhay ni Kristo. Dumako naman tayo sa musika, sayaw at sining. Dito ay ang pagkatuto ng mga Pilipino ng mga sayaw na Espanyol tulad ng fandango, rigidon de honor, polka, coracha, habanera, jota at karinyosa. Paggamit ng mga instrumentong pangmusika tulad ng organ, violin, viola at flute. Ang awiting Sampaguita na nilikha ni Dolores Paterno at ang himig ng lupang hinirang ni Julian Felipe ay may impluwensya ng musikang Espanyol. Pagiging tanyag ng mga Pilipinong pintor tulad ni Juan Luna na nakilala sa kanyang obrang Spoliarium na nagwagi sa pandaigdigang patimpalak sa pagpinta sa Madrid. Nakilala rin si Felix Resurrection Hidalgo sa larangan ng pagpipinta. Nagwagi siya ng medalyang pilak sa iginuhit niyang La Barca de Aquironte. Hanapin sa Hanay B ang tinutukoy sa Hanay A. Isulat ang letra ng tamang sagot sapat lang. Ikalawang araw. Isulat sapat lang kung ang pahayag ay tama o mali. Buuin ang crossword puzzle sa ibaba sa pamamagitan ng pagsagot sa mga katanungan. Ating talakayin ang mga pagbabago sa kulturang Pilipino sa panahon ng Espanyol. Mga kulturang materyal. Ang mga kulturang materyal ay tumutukoy sa mga bagay o kasangkapan na may kinalaman sa materyal na aspeto ng isang kultura, tulad ng mga gamit, kasuotan, bahay at mga teknolohiyang ginagamit ng isang komunidad. Una ay ang kasuotan. Ito ay ang pagsusuot ng sombrero, salawal, pantalon at sapatos ng mga Pilipinong lalaki. Ang mga babae naman ay natutong magsuot ng terno, palda at kamisang maluluwag ang manggas. Pangalawa ay pagkain. Pagluluto at pagkain ng mga putaheng gaya ng menudo, pochero, adobo, estofado, embutido, asado, relleno, afritada at iba pa. Pangatlo ay arkitektura. Ito ay ang pagbabago sa estilo ng mga gusali at mga tahanan. Paggamit ng mga bato, mga ladrilyo at matitigas na kahoy tulad ng mulawin at nara. Dumako naman tayo sa mga kulturang di material. Ang mga di kulturang material naman ay tumutukoy sa mga ideya, paniniwala, pagpapahalaga at kaugalian ng isang tao o grupo, tulad ng relihiyon, wika at mga tradisyon. Nariyan ang relihiyon. Ito ay ang paglaganap ng Kristyanismo sa buong kapuluan na kinikilalang pinakamalaganap na relihiyon sa bansa sa kasalukuyan.
pagsisimba, pagrorosaryo at pagsasagawa ng orasyon, pagdarasal ng Ama Namin, Aba Ginoong Maria, luwalhati sa Ama at ang Credo. Pagpapahalaga sa mga sakramento ng pananampalatayang Katoliko tulad ng binyag, kumpisal, komunyon, kasal at bendisyon sa may sakit at pumanaw. Pagdiriwang sa kapanganakan at kamatayan ng isang patron sa pamamagitan ng pista. Pagdiriwang ng Pasko bilang pag-alala sa araw ng kapanganakan ni Jesus. Paggunita sa mahal na araw, pag-alaala sa pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus, pagdarasal para sa kaluluwa ng mga namatay, pagdalaw sa libingan kung araw ng mga batay, at paggawit ng pasyon kung mahal na araw. Sa edukasyon naman, narito ang pagpapatayo ng mga paaralang pamparokya na pinamahalaan ng mga praile o kura paroko, kung saan ang pagtuturo ng relihiyon ang sentro ng pag-aaral. Nariyan rin ang pagtatag ng mga paaralang pang-sekundaryang itinayo ng mga misyonero upang maihanda ang mga mag-aaral sa pagkuha ng iba't ibang kurso sa kolehiyo. Pagpapatayo ng mga paaralang pang-kolehiyo sa mga pangunahing lungsod ng bansa. Itinuturo sa mga kolehiyo ang teolohiya, doktrinang Kristiyano, wikang Latin at Espanyol, heograpiya, matematika, etika, filosofiya, lohiya, retorika at panulaan. Itinatag ng mga Heswita noong 1590 ang Kolehiyo de San Ignacio sa Maynila na itinuturing na isa sa mga unang kolehiyo sa bansa para sa mga lalaki. Ito ngayon ang kasalukuyang Ateneo de Manila University. Ang Kolehiyo de Santa Potenciano naman ang kauna-unahang kolehiyo para sa mga babae na itinatag noong 1589. Ang Universidad ng Santo Tomas ang unang pamantasang itinatag sa Maynila noong 1611. Para naman sa pamahalaan at pamayanan, pagtatag ng pamahalaang sentralisado na pinamunuan ng Gobernador General kung saan ang mga barangay ay pinagsama-sama upang gawing pueblo o bayan, at ang pagsama-sama naman ng mga bayan upang maging lalawigan. Nariyan rin ang pagtatayo ng plaza o liwasang bayan sa bawat pueblo. Matatagpuan ang malapit dito ang paaralang bayan, munisipyo, pamilihan, simbahan at kumbento na tirahan ng mga pari at madre. Ang ganitong ayos ng pamayanan ay tinatawag na plaza complex. Sa paligid naman ng poblasyon ay makikita ang mga bahay ng mayayaman at mga opisyal ng pamahalaan. Pangpito ay ang pangalang Espanyol. Paggamit ng mga pangalang Kristiyano tulad ng Juan, Maria, Carlos at Juana. Paggamit ng mga apelyidong Espanyol tulad ng Garcia, Cruz, Valles, Santos at iba pa. Isang listahan ng mga apelyidong Espanyol ang ipinalabas ni Gobernador General Narciso Claveria noong 1849 na tinawag na Katalogo Alfabetico de Apelyidos, kung saan dito namili ang mga katutubo ng kanilang apelyido. Pangwalo ay ang wika at panitikan. Narito naman ang paglaganap ng wikang Espanyol sa bansa kung saan maraming salitang Espanyol ang naging bahagi na ng ating wika tulad ng mesa, silya, bintana, sabon, tasa, sibuyas, kutsilyo, mantekilya, kabayo at marami pang iba. Nariyan rin ang pagsulat ng mga tula, kwento, nobela at iba pang mga akda sa wikang Espanyol. Kilala sa mga nobelang naisulat sa Espanyol ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal sa paglalayong imulat ang mga Pilipino sa pagmamalabis ng mga Espanyol. Nakilala sina Jose Rizal, Cecilio Apostol, Fernando Maria Guerrero at Jose Palma bilang mahuhusay na makata sa wikang Espanyol.
Pagkatuto ng mga Pilipino ng mga panitikang panrelihiyon tulad ng mga dasal, nobena at talumbuhay ng mga santo at bayani. Pagkahilig ng mga Pilipino sa pagsulat ng mga awit, korido at pasyon. Ang awit ang tawag sa mahabang tulang pasalaysay na ang kalimitang paksa ay kabayanihan ng pangunahing taunang karaniwang mula sa uring Maharlika. Ito ay may 12 pantig sa bawat taludtod at ito ay inaawit ng andante o marahan. Tanyag na halimbawa nito ang Florante at Laura na isinulat ni Francisco Balagtas na tinaguriang prinsipe ng mga Makatang Tagalog. Ang korido naman ay isa ring anyo ng tulang pasalaysay na binubuo naman ng 8 pantig bawat taludtod at inaawit sa paraang alegro o mabilis. Tungkol sa pag-ibig at relihiyon ang kalimitang tema ng mga korido. Popular na halimbawa nito ang Ibong Adarna. Samantala, ang Pasyon ay isa namang librong naglalaman ng mga pahayag hinggil sa pagpapakasakit at kamatayan ni Kristo. Inaawit ang buong nilalaman ng libro tuwing mahal na araw. Pagpapakilala sa mga Pilipino ng mga dulang kanluranin tulad ng Sarsuela, Moro-Moro at Senakulo. Ang Sarsuela ay dulang may salitaan, awitan at sayawang may romantikong istorya. Ang Moro-Moro naman ay dulang tungkol sa labanan ng mga Muslim at Kristiyano. Sa kabuuan, nang dulang ipinakikita ang pagkatalo ng mga Muslim o kaya naman ang kanyang pagpapabinyag bilang Kristiyano. Ang Senakulo naman ay dulang may kinalaman sa buhay ni Kristo. Dumako naman tayo sa musika, sayaw at sining. Dito ay ang pagkatuto ng mga Pilipino ng mga sayaw na Espanyol tulad ng fandango, rigidon de honor, polka, coracha, habanera, jota at karinyosa. Paggamit ng mga instrumentong pangmusika tulad ng organ, violin, viola at flute. Ang awiting Sampaguita na nilikha ni Dolores Paterno at ang himig ng Lupang Hinirang ni Julian Felipe ay may impluensya ng musikang Espanyol. Pagiging tanyag ng mga Pilipinong pintor tulad ni Juan Luna na nakilala sa kanyang obrang Espoliarium na nagwagi sa pandaigdigang patimpalak sa pagpinta sa Madrid. Nakilala rin si Felix Resurrección Hidalgo sa larangan ng pagpipinta. Nagwagi siya ng medalyang pilak sa iginuhit niyang La Barca de Aquironte. Hanapin sa kahon ang tinutukoy na mahalagang katawagan sa pinag-aralan. Isulat ang letra ng tamang sagot sa linya para rito. Magbigay ng sariling pagsusuri kung paano inangkop ng mga Pilipino ang sarili sa kulturang ipinakilala ng mga Espanyol sa pamamagitan ng pagkompleto sa web organizer. Gawing gabay ang unang kasagutan sa impluwensya ng mga Espanyol sa ating kasuotan. Ikatlong araw. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, paano mo nakikita ang epekto ng mga pagbabago sa kasuotan ng mga Pilipino sa kanilang identidad at kultura? Pangalawa, ano ang mga aspeto ng relihiyon na ipinanganak sa panahon ng Espanyol na nagpapalakas pa rin ng pananampalataya ng mga Pilipino hanggang sa kasalukuyan? Pangatlo,
Paano naiiba ang mga kasaysayan ng mga Pilipinong nobelista at makata sa Espanyol kumpara sa mga akdang isinulat sa kanilang katutubong wika? Alalahanin ang mga impluwensya ng mga Espanyol sa ating kultura. Magbigay ng mga tao o personalidad na nakilala sa larangan na ito. Ating talakayin ang mga pagbabago sa kulturang Pilipino sa panahon ng Espanyol. Mga kulturang materyal. Ang mga kulturang materyal ay tumutukoy sa mga bagay o kasangkapan na may kinalaman sa materyal na aspeto ng isang kultura, tulad ng mga gamit, kasuotan, bahay at mga teknolohiyang ginagamit ng isang komunidad. Una ay ang kasuotan. Ito ay ang pagsusuot ng sombrero, salawal, pantalon at sapatos ng mga Pilipinong lalaki. Ang mga babae naman ay natutong magsuot ng terno, palda at kamisang maluluwag ang manggas. Pangalawa ay pagkain. Pagluluto at pagkain ng mga putaheng gaya ng menudo, pochero, adobo, estofado, embutido, asado, relleno, afritada at iba pa. Pangatlo ay arkitektura. Ito ay ang pagbabago sa estilo ng mga gusali at mga tahanan. Paggamit ng mga bato, mga ladrilyo at matitigas na kahoy tulad ng mulawin at nara. Dumako naman tayo sa mga kulturang di material. Ang mga di kulturang material naman ay tumutukoy sa mga ideya, paniniwala, pagpapahalaga at kaugalian ng isang tao o grupo, tulad ng relihiyon, wika at mga tradisyon. Nariyan ang relihiyon. Ito ay ang paglaganap ng Kristyanismo sa buong kapuluan na kinikilalang pinakamalaganap na relihiyon sa bansa sa kasalukuyan. Pagsisimba, pagrorosaryo at pagsasagawa ng orasyon. Pagdarasal ng Ama Namin, Aba Ginoong Maria, luwalhati sa Ama at ang Credo. Pagpapahalaga sa mga sakramento ng pananampalatayang Katoliko tulad ng binyag, kumpisal, komunyon, kasal, at bendisyon sa may sakit at pumanaw. Pagdiriwang sa kapanganakan at kamatayan ng isang patron sa pamamagitan ng pista. Pagdiriwang ng Pasko bilang pag-alala sa araw ng kapanganakan ni Jesus. Paggunita sa mahal na araw, pag-alaala sa pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus, pagdarasal para sa kaluluwa ng mga namatay, pagdalaw sa libingan kung araw ng mga batay, at paggawit ng pasyon kung mahal na araw. Sa edukasyon naman, narito ang pagpapatayo ng mga paaralang pamparokya na pinamahalaan ng mga praile o kura paroko, kung saan ang pagtuturo ng relihiyon ang sentro ng pag-aaral. Nariyan rin ang pagtatag ng mga paaralang pang-sekundaryang itinayo ng mga misyonero upang maihanda ang mga mag-aaral sa pagkuha ng iba't ibang kurso sa kolehiyo. Pagpapatayo ng mga paaralang pang-kolehiyo sa mga pangunahing lungsod ng bansa. Itinuturo sa mga kolehiyo ang teolohiya, doktrinang Kristiyano, wikang Latin at Espanyol, geografiya, matematika, etika, filosofiya, lohiya, retorika at panulaan. Itinatag ng mga Heswita noong 1590 ang Kolehiyo de San Ignacio sa Maynila na itinuturing na isa sa mga unang kolehiyo sa bansa para sa mga lalaki. Ito ngayon ang kasalukuyang Ateneo de Manila University. Ang Kolehiyo de Santa Potenciano naman ang kauna-unahang kolehiyo para sa mga babae na itinatag noong 1589. Ang Universidad ng Santo Tomas ang unang pamantasang itinatag sa Maynila noong 1611. Para naman sa pamahalaan at pamayanan, pagtatag ng pamahalaang sentralisado na pinamunuan ng Gobernador General kung saan ang mga barangay ay pinagsama-sama upang gawing pueblo o bayan, at ang pagsama-sama naman ng mga bayan upang maging lalawigan.
Nariyan rin ang pagtatayo ng plaza o liwasang bayan sa bawat pueblo. Matatagpuan ang malapit dito ang paaralang bayan, munisipyo, pamilihan, simbahan at kumbento na tirahan ng mga pari at madre. Ang ganitong ayos ng pamayanan ay tinatawag na plaza complex. Sa paligid naman ng poblasyon ay makikita ang mga bahay ng mayayaman at mga opisyal ng pamahalaan. Pangpito ay ang pangalang Espanyol. Paggamit ng mga pangalang Kristiyano tulad ng Juan, Maria, Carlos at Juana. Paggamit ng mga apelyidong Espanyol tulad ng Garcia, Cruz, Valles, Santos at iba pa. Isang listahan ng mga apelyidong Espanyol ang ipinalabas ni Gobernador General Narciso Claveria noong 1849 na tinawag na Katalogo Alfabetico de Apelyidos, kung saan dito namili ang mga katutubo ng kanilang apelyido. Pangwalo ay ang wika at panitikan. Narito naman ang paglaganap ng wikang Espanyol sa bansa kung saan maraming salitang Espanyol ang naging bahagi na ng ating wika tulad ng mesa, silya, bintana, sabon, tasa, sibuyas, kutsilyo, mantikilya, kabayo at marami pang iba. Nariyan rin ang pagsulat ng mga tula, kwento, nobela at iba pang mga akda sa wikang Espanyol. Kilala sa mga nobelang na isulat sa Espanyol ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal sa paglalayong imulat ang mga Pilipino sa pagmamalabis ng mga Espanyol. Nakilala sina Jose Rizal, Cecilio Apostol, Fernando Maria Guerrero at Jose Palma bilang mahuhusay na makata sa wikang Espanyol. Pagkatuto ng mga Pilipino ng mga panitikang panrelihiyon tulad ng mga dasal, nobena at talumbuhay ng mga santo at bayani. Pagkahilig ng mga Pilipino sa pagsulat ng mga awit, korido at pasyon. Ang awit ang tawag sa mahabang tulang pasalaysay na ang kalimitang paksa ay kabayanihan ng pangunahing taunang karaniwang mula sa uring Maharlika. Ito ay may 12 pantig sa bawat taludtod at ito ay inaawit ng andante o marahan. Tanyag na halimbawa nito ang Florante at Laura na isinulat ni Francisco Balagtas na tinaguriang prinsipe ng mga makatang Tagalog. Ang korido naman ay isa ring anyo ng tulang pasalaysay na binubuo naman ng 8 pantig bawat taludtod at inaawit sa paraang alegro o mabilis. Tungkol sa pag-ibig at relihiyon ang kalimitang tema ng mga korido. Popular na halimbawa nito ang Ibong Adarna. Samantala, ang Pasyon ay isa namang librong naglalaman ng mga pahayag hinggil sa pagpapakasakit at kamatayan ni Kristo. Inaawit ang buong nilalaman ng libro tuwing mahal na araw. Pagpapakilala sa mga Pilipino ng mga dulang kanluranin tulad ng Sarsuela, Moro-Moro at Senakulo. Ang Sarsuela ay dulang may salitaan, awitan at sayawang may romantikong istorya. Ang Moro-Moro naman ay dulang tungkol sa labanan ng mga Muslim at Kristiyano. Sa kabuuan, nang dulang ipinakikita ang pagkatalo ng mga Muslim o kaya naman ang kanyang pagpapabinyag bilang Kristiyano. Ang Senakulo naman ay dulang may kinalaman sa buhay ni Kristo. Dumako naman tayo sa musika, sayaw at sining. Dito ay ang pagkatuto ng mga Pilipino ng mga sayaw na Espanyol tulad ng fandango, rigidon de honor, polka, coracha, habanera, jota at karinyosa. Paggamit ng mga instrumentong pangmusika tulad ng organ, violin, viola at flute. Ang awiting Sampaguita na nilikha ni Dolores Paterno at ang himig ng Lupang Hinirang ni Julian Felipe ay may impluwensya ng musikang Espanyol. Pagiging tanyag ng mga Pilipinong pintor tulad ni Juan Luna na nakilala sa kanyang obrang Spoliarium na nagwagi sa pandaigdigang patimpalak sa pagpinta sa Madrid. Nakilala rin si Felix Resurrección Hidalgo sa larangan ng pagpipinta.
Nagwagi siya ng medalyang pilak sa iginuhit niyang La Barca de Aquaronte. Basahing mabuti ang mga katanungan at bilugan ang titik ng tamang sagot. Kung ikaw ay pipili kung anong uri ng pamumuhay mayroon ng isang pamayanan, anong katangian ang nais mong taglayin ng mga taong naninirahan dito? Gumawa at isulat ang mga katangian ng bawat aspetong nasa ibaba na nais mong taglayin nila. Ika-4 na araw. Magbigay ng tig-3 halimbawa ng material at di-material na pagbabago sa kulturang Pilipino sa panahon ng mga Espanyol. Ngayon naman ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ating talakayin ang mga pagbabago sa kulturang Pilipino sa panahon ng Espanyol. Mga kulturang material. Ang mga kulturang material ay tumutukoy sa mga bagay o kasangkapan na may kinalaman sa material na aspeto ng isang kultura, tulad ng mga gamit, kasuotan, bahay at mga teknolohiyang ginagamit ng isang komunidad. Una ay ang kasuotan. Ito ay ang pagsusuot ng sombrero, salawal, pantalon at sapatos ng mga Pilipinong lalaki. Ang mga babae naman ay natutong magsuot ng terno, palda at kamisang maluluwag ang manggas. Pangalawa ay pagkain. Pagluluto at pagkain ng mga putaheng gaya ng menudo, pochero, adobo, estofado, embutido, asado, relleno, afritada at iba pa. Pangatlo ay arkitektura. Ito ay ang pagbabago sa estilo ng mga gusali at mga tahanan. Paggamit ng mga bato, mga ladrilyo at matitigas na kahoy tulad ng mulawin at nara. Dumako naman tayo sa mga kulturang di-material. Ang mga di-kulturang material naman ay tumutukoy sa mga ideya, paniniwala, pagpapahalaga at kaugalian ng isang tao o grupo, tulad ng relihiyon, wika at mga tradisyon. Nariyan ang relihiyon. Ito ay ang paglaganap ng Kristyanismo sa buong kapuluan na kinikilalang pinakamalaganap na relihiyon sa bansa sa kasalukuyan. Pagsisimba, pagrorosaryo at pagsasagawa ng orasyon. Pagdarasal ng Ama Namin, Aba Ginoong Maria, luwalhati sa Ama at ang Credo. Pagpapahalaga sa mga sakramento ng pananampalatayang Katoliko tulad ng binyag, kumpisal, komunyon, kasal, at bendisyon sa may sakit at pumanaw. Pagdiriwang sa kapanganakan at kamatayan ng isang patron sa pamamagitan ng pista. Pagdiriwang ng Pasko bilang pag-alala sa araw ng kapanganakan ni Jesus. Paggunita sa mahal na araw, pag-alaala sa pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus, pagdarasal para sa kaluluwa ng mga namatay,
pagdalaw sa libingan kung araw ng mga batay, at paggawit ng pasyon kung mahal na araw. Sa edukasyon naman, narito ang pagpapatayo ng mga paaralang pamparokya na pinamahalaan ng mga praile o kura paroko, kung saan ang pagtuturo ng relihiyon ang sentro ng pag-aaral. Nariyan rin ang pagtatag ng mga paaralang pang-sekundaryang itinayo ng mga misyonero upang maihanda ang mga mag-aaral sa pagkuha ng iba't ibang kurso sa kolehiyo. Pagpapatayo ng mga paaralang pang-kolehiyo sa mga pangunahing lungsod ng bansa. Itinuturo sa mga kolehiyo ang teolohiya, doktrinang Kristiyano, wikang Latin at Espanyol, geografiya, matematika, etika, filosofiya, lohiya, retorika at panulaan. Itinatag ng mga Heswita noong 1590 ang Kolehiyo de San Ignacio sa Maynila na itinuturing na isa sa mga unang kolehiyo sa bansa para sa mga lalaki. Ito ngayon ang kasalukuyang Ateneo de Manila University. Ang Kolehiyo de Santa Potenciano naman ang kauna-unahang kolehiyo para sa mga babae na itinatag noong 1589. Ang Universidad ng Santo Tomas ang unang pamantasang itinatag sa Maynila noong 1611. Para naman sa pamahalaan at pamayanan, pagtatag ng pamahalaang sentralisado na pinamunuan ng Gobernador General kung saan ang mga barangay ay pinagsama-sama upang gawing pueblo o bayan, at ang pagsama-sama naman ng mga bayan upang maging lalawigan. Nariyan rin ang pagtatayo ng plaza o liwasang bayan sa bawat pueblo. Matatagpuan ang malapit dito ang paaralang bayan, munisipyo, pamilihan, simbahan at kumbento na tirahan ng mga pari at madre. Ang ganitong ayos ng pamayanan ay tinatawag na plaza complex. Sa paligid naman ng poblasyon ay makikita ang mga bahay ng mayayaman at mga opisyal ng pamahalaan. Pangpito ay ang pangalang Espanyol. Paggamit ng mga pangalang Kristiyano tulad ng Juan, Maria, Carlos at Juana. Paggamit ng mga apelyidong Espanyol tulad ng Garcia, Cruz, Valles, Santos at iba pa. Isang listahan ng mga apelyidong Espanyol ang ipinalabas ni Gobernador General Narciso Claveria noong 1849 na tinawag na Katalogo Alfabetico de Apelyidos, kung saan dito namili ang mga katutubo ng kanilang apelyido. Pangwalo ay ang wika at panitikan. Narito naman ang paglaganap ng wikang Espanyol sa bansa kung saan maraming salitang Espanyol ang naging bahagi na ng ating wika tulad ng mesa, silya, bintana, sabon, tasa, sibuyas, kutsilyo, mantikilya, kabayo at marami pang iba. Nariyan rin ang pagsulat ng mga tula, kwento, nobela at iba pang mga akda sa wikang Espanyol. Kilala sa mga nobelang naisulat sa Espanyol ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal sa paglalayong imulat ang mga Pilipino sa pagmamalabis ng mga Espanyol. Nakilala sina Jose Rizal, Cecilio Apostol, Fernando Maria Guerrero at Jose Palma bilang mahuhusay na makata sa wikang Espanyol. Pagkatuto ng mga Pilipino ng mga panitikang panrelihiyon tulad ng mga dasal, nobena at talumbuhay ng mga santo at bayani. Pagkahilig ng mga Pilipino sa pagsulat ng mga awit, korido at pasyon. Ang awit ang tawag sa mahabang tulang pasalaysay na ang kalimitang paksa ay kabayanihan ng pangunahing taunang karaniwang mula sa uring Maharlika. Ito ay may 12 pantig sa bawat taludtod at ito ay inaawit ng andante o marahan. Tanyag na halimbawa nito ang Florante at Laura na isinulat ni Francisco Balagtas na tinaguriang prinsipe ng mga makatang Tagalog. Ang korido naman ay isa ring anyo ng tulang pasalaysay na binubuo naman ng 8 pantig bawat taludtod at inaawit sa paraang allegro o mabilis.
Tungkol sa pag-ibig at relihiyon ang kalimitang tema ng mga korido. Popular na halimbawa nito ang Ibong Adarna. Samantala, ang Pasyon ay isa namang librong naglalaman ng mga pahayag hinggil sa pagpapakasakit at kamatayan ni Kristo. Inaawit ang buong nilalaman ng libro tuwing mahal na araw. Pagpapakilala sa mga Pilipino ng mga dulang kanluranin tulad ng Sarsuela, Moro-Moro at Senakulo. Ang Sarsuela ay dulang may salitaan, awitan at sayawang may romantikong istorya. Ang Moro-Moro naman ay dulang tungkol sa labanan ng mga Muslim at Kristiyano. Sa kabuuan, nang dulang ipinakikita ang pagkatalo ng mga Muslim o kaya naman ang kanyang pagpapabinyag bilang Kristiyano. Ang Senakulo naman ay dulang may kinalaman sa buhay ni Kristo. Dumako naman tayo sa musika, sayaw at sining. Dito ay ang pagkatuto ng mga Pilipino ng mga sayaw na Espanyol tulad ng fandango, rigidon de honor, polka, coracha, habanera, jota at karinyosa. Paggamit ng mga instrumentong pangmusika tulad ng organ, violin, viola at flute. Ang awiting Sampaguita na nilikha ni Dolores Paterno at ang himig ng Lupang Hinirang ni Julian Felipe ay may impluensya ng musikang Espanyol. Pagiging tanyag ng mga Pilipinong pintor tulad ni Juan Luna na nakilala sa kanyang obrang Espoliarium na nagwagi sa pandaigdigang patimpalak sa pagpinta sa Madrid. Nakilala rin si Felix Resurrección Hidalgo sa larangan ng pagpipinta. Nagwagi siya ng medalyang pilak sa iginuhit niyang La Barca de Acuronte. Sa pamamagitan ng graphic organizer, ipaliwanag ang positibo at negatibong epekto ng impluensya ng mga Espanyol sa kulturang Pilipino. Magbigay ng mga paraan kung paano mo ito magagamit upang mapabuti ang iyong buhay at bansa. Sa iyong kwaderno, gumawa ng learning journal. Sagutin ang mahalagang tanong sa ibaba bilang paglalahat sa aralin ito. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!